Hello everyone, welcome back to my channel. This is ITREX at your service. For today's video, I will share to you the CSS NC2 COC3 Setup Computer Server. Tara! G! Welcome back to this channel. For today's video, I will teach you about COC3 Migrated. To start our COC3 Migrated is to click the Server Manager. If you watched nung unang video about COC3, is you need to disable the antivirus and enable the UPnP, SSDP, and the two functions. Sa ngayon ay pwede nang hindi i-disable ang antivirus and pwede natin hindi enable yung UPnP, SSDP, and two functions. Let's start the COC3 Migrated. This is the Server Manager dashboard. This step is to add rules. There is 3 rules to be added: the ADDS, DHCP, and DNS. Kung napansin nyo, sa unang video ay 4 na rules yung i-add natin. The last one is called Server Resource Manager. Dahil ang FSRM ay para lang sa data block, kaya pwede siya na mamaya na ilagay. Then let's continue. Dito, i-click muna natin ang Add Rules and Features. Click Next. Again, Next. Next. Ito na yung mga rules na kailangan. Unahin natin ang DNS. Click the box beside nito. Then, click Add Features. Ikalawa naman ay ang DHCP. Again, click the box sa gilid nito. Then, click Add Features. The last one is ADDS or Active Directory Domain Services. Huwag itong isa kasi magka-trouble kayo. Let's continue. Click the box beside the ADDS. Then add features. Pagkatapos natin sa pag-add rules, i-click lang itong next. Then next. Next. Again, next. Last one, next. Then install. Let's wait for a minute until it's done. Kung napansin nyo, merong progress yung pag-install niya. Again, wait muna tayo ng ilang minuto. Dito ay natapos na siya sa pag-install. Installation progress. Installation succeeded on server. Click lang natin itong close. If you observe, there is a warning sign dito sa right side, sa itaas ito. Click the warning sign. Then click the complete DHCP configuration. Click commit. Then close. Balik tayo sa warning sign. Click. Then click this, promote this server to a domain controller. Click itong add new forest. Add a new forest. Then create our root domain name or domain name. In our case, since we are CSS and C2, we'll just name css.org. Org means organization. css.org. Remember the domain name, css.org. To continue, click next. So, nag-loading siya. Hintayin lang natin ng ilang minuto. So, ito na ang server 2012 R2. This step is creating a domain server, which is the css.org.
It means hindi na group yung gamit kundi yung domain. Dito maglagay lang tayo ng password na magagamit sa pag-login. Lagay lang natin CSS at 12345. S at 12345. Dahil CSS in situ tayo. Confirm password CSS yun pa rin. CSS at 12345. If mali sa paglagay ng confirm password, hindi nyo rin maklik itong next. Kapag okay na itong password, click the next. Then next. Kung napansin nyo, merong CSS. Huwag nyo lang yan galawin kasi kapag lagyan nyo yun ng .org is magka-trouble kayo. So, click lang natin tong next. So, maghintay lang tayo ng ilang saglit. Then, dito, click lang natin tong next. Again, next. Then, install. Wait lang na tayo ng ilang minuto hanggang matapos ang kanyang pag-install. Dito ay tapos na siya sa pag-install. Mag-restart lang siya sa kanyang sarili. Hintay lang tayo. Pagkatapos ma-restart, ito na ang output. If you observe the name, CSS Administrator, it means the server is now a domain server. Again, success tayo sa paggawa ng domain server, which is the css.org. Proceed tayo, lagyan natin ng password. Ang ilagay natin na password ay yung kanina na ginawa natin, which is css at 12345. Click natin, input CSS at 12345. Then enter. Let's proceed to our next step in COC3, which is folder redirection. Start tayo, click the File Explorer or open the File Explorer. If you observe, there is two local desks, which is local desk C and local desk D. Dito, i-click itong local desk D. Huwag nyong i-click itong local desk C dahil hindi yan ang tamang step. Again, click the local desk D. Then enter. Then create a folder, right click. Then click new. Then folder. Name it folder redirection. Folder redirection. Then pagkatapos nito ay click natin tong folder. Then i-share to natin to. Right click natin. Then click properties. Tapos click natin tong sharing. Then share. Merong rectangular box. Merong top down menu ito. Click nyo to at i-click ang everyone. Then click add. Merong read. I-click nyo yan. Then click read and write. Then share. Tapos done. Dito wag na natin i-advance sharing. Ang gagawin lang natin ay copy the network path. So ito yung network path. Highlight natin. Then right click. Then copy. Katapos nun, close natin to. Now we are done sharing. Proceed to next step.
in COC3, which is creating a organizational unit. First, click the Server Manager dashboard. Then, click Tools. Then, find the Active Directory Users and Computers. Ito. Click nyo to. If you observe, merong css.org. I-right click nyo lang. Then, New. Click the organizational unit. So, name natin dyan is CSS capitalized. Then, click the OK. So, tapos na tayo sa organizational unit. Proceed tayo sa next step sa COC3, which is GPM configuration or Group Policy Management Configuration. So, first, close muna natin to. So, punta tayo sa Tools. Then, find the Group Policy Management. Click. If you observe, merong forestcss.org. Sa gilid nito, merong triangle na maliit. I-click nyo lang. Sa domains, sa gilid din meron. I-click nyo rin. Sa css.org, sa gilid niya meron din. So, i-click nyo rin. Dito sa css.org, yan. I-right click nyo yan. Diyan tayo mag-create ng GPO in this domain. Name natin dyan is Redirection Desktop. Redirection Desktop. Then, okay. Then, right click na yan. Ito. Then, edit. Dito, i-double click natin itong user configuration. Then, policies, double click. Then, double click Windows, settings. Then, folder redirection, double click. Dito, yung desktop, right click natin dyan. Then, properties. Then, sa top down menu, click natin. Then, click the basic redirect everyone's folder to the same location. Dito, merong root path na nakalagay. Yung network path natin niya na kinapi kanina, dyan natin ilagay. I-paste lang natin. So, right click, then paste. Apply, then click yes, then okay. So, pagkatapos dun sa documents, then right click, properties again, gagaya kanina, basic, redirect, then root path, yung network path, then paste, apply, yes, click OK. Yung ikatlo is pictures, then right click, properties, click the top down menu, basic, then network path, paste, apply, click yes, click OK. So, tapos na tayo sa GPM configuration. Close lang natin to. Then, let's proceed to next step in COC3, which is creating a user. Saan tayo gagawa ng user? Follow the process for creating a user. First, click the server manager. Ito yon, yan. Nakaano na. Click Tools. Then, Active Directory Users and Computers. Click nyo yan. Dito, i-right click lang natin tong CSS. Then, New. Click the user. Yan. So, ito na yung paggawa ng user. So, for example, pangalan niya is Jillian. Then, yung last name is Lozano. User logon name. So, lagay lang natin dyan is Jillian123. So, itong user login name, kailangan nyo yan i-remember kasi yan yung kailangan natin sa pag-login mamaya. So, click na next. Then, dito, maglagay tayo ng password na CSS at 12345. Then, confirm the password, CSS at 12345. Kung napansin nyo, merong check dyan. Yan, check muna natin yan para yung ma-select yun natin itong dalawa. Ito, yan. Check natin yan at yan. Then, click next.
then finish. So, tapos na tayo sa paggawa ng user, which is the first user, Jillian Lozano. Pagkatapos nun ay kailangan lang natin i-restart itong server para yung mga ginawa natin kanina ma-save talaga yun. So, restart natin. So, yan, nag-restart na. Hintay lang tayo. Tapos na ang kanyang pag-restart. So, ngayon, kailangan na yung user kanina na ginawa natin, ilalagin na natin siya sa client. Pero, bago yan, yung IP address ng server ay kailangan natin. So, ang gawin natin is mapunta tayo sa CMD or command prompt. Search natin sa MD. Yan, command prompt. Then, lagay natin ipconfig para malaman natin kung anong IP address ng server. Then, kung napansin nyo, yung 10.168.0.100, yan yung IP address ng server. Yan ang kailangan natin sa pag-open ng user dun sa client. So, punta na tayo sa client. Proceed. Ito na ang client PC. Ang kailangan natin gawin is maglalagin na tayo sa user. Ang gawin natin una, punta tayo sa File Explorer. Open natin tong File Explorer. Then, click natin tong this PC. Then, right click. Click the properties. Then, ito na yun. Ang gawin natin, click natin yung change settings. Then, click natin tong change. Yan. So, kung napansin nyo, naka-work group siya. Ang gagawin natin, i-click natin yung domain at ilalagay natin yung ginawa nating root domain kanina, yung css.org. So, lagay natin css.org. So, click natin yung OK. Kapag hindi siya, kung napansin nyo, meron siyang warning, computer name, domain changes. So, hindi siya gagana kasi meron tayong kulang na step, yung IP address ng server. So, okay muna natin to. Then, punta tayo sa File Explorer. So, ito yan, File Explorer. Then, click natin tong dito, i-click natin ng network. Then, right click. Then, click properties. Loading siya. Hintay lang tayo. So, napansin nyo, merong Ethernet. Yan. Ethernet. Napansin nyo, merong TCP/IPv4. Yan yung i-click nyo. Yan, i-click. Then, click properties. Then, if you observe, merong use the following DNS server addresses. Yan yung i-click nyo para yung server IP address, dyan nyo yung ilagay. Yung 10.168.0.100. Yan yung IP address ng server. So, click na lang natin yung OK. Then, close. Close. Dito, i-click na natin kasi nalagay na natin yung IP address ng server. Then, click OK. So, ito na yung user. Dito na natin ilagay yung user na ginawa natin kanina. Ilagay natin yung username na Jillian123. Yan yung ginawa natin kanina. Then, yung password na css at 12345. Then, click natin yung I. Then, para ma-check natin yun kung tama talaga yung password. Then, pagkatapos, click natin ng OK. Then, wait lang tayo ng ilang minuto. So, ayan. Welcome to the css.org domain. So, yan no, yung nagsabi na success yung paggawa natin sa account. Click natin yung OK. Then, click din OK.
Dito, click lang natin yung close. Then, restart now. So, kapag nakapag-restart na to, hintay lang tayo ng ilang minuto. Pagkatapos natin sa restart, yan, yung labas niya. Kung napansin nyo, merong other user. Yan, other user. Click natin yan. Then, ilagay natin yung username, yung Jillian123. 123. Then, yung password na SSS at 12345. Click natin yung I para ma-check yun. Yan. Okay na. Enter natin. Welcome. Wait lang tayo ng ilang minuto sa pag-process niya. So, malapit na siya matapos. Maghintay lang tayo ng ilang minuto. Ito na yung first user na login na natin. To check if ito na ba talaga yung name, click natin yung Windows. Yan. So if you observe, yan yung pangalan na ginawa natin kanina. So success talaga yung ginawa nating account. Ngayon mag-check tayo kung connected talaga siya sa server. Punta muna tayo sa server PC. So redirect pala. Ang susunod natin na step ay yung folder redirection. I-check natin kung meron bang laman na account. So punta tayo sa server. Ito na ang server PC. Then punta tayo sa File Explorer. Then click natin tong local disk D. Double click. Then ito na yung folder direction. I-double click natin yan para ma-open. So yan, merong account na nakalagay yung Jillian123. So open natin yan, double click. So if you observe, merong tatlong folder, desktop, documents at pictures. Noong unang video ay desktop long yung na-redirect dahil isa lang yung ginawa. So ngayon tatlo na. So tatlo na rin yung i-redirect natin. For example, gawa tayo ng folder sa desktop. So double click natin tong desktop. Click continue. Then security tab. Then click advance. Click nyo tong change. Yan. Yan naka-blue. Yan. Click nyo yan. Then lagay natin yung AU. Then enter. Check names. Then click OK. Then click apply. Then click OK. Then OK again. Then OK. Then close. So double click na naman natin ulit tong desktop. Then click continue. Dito maglagay tayo ng folder. Right click natin. Then new. Click natin yung folder. Tapos name natin kahit ano na. Then enter. Yung folder na yan, kailangan kapag pupunta tayo sa client is makikita natin yung folder na yan. So proceed tayo sa client. Tingnan natin kung andun talaga. Andito na tayo sa client. So if you observe, merong GMN. Yan yung ginawa nating folder sa server. So nakikita talaga siya. So successful yung pag folder direction natin. Dito, natapos na tayo sa paggawa ng first user. So, ang gagawin natin ngayon is gagawa sana tayo ng second user. Pero, yung process ng paggawa ng user sa client is pareho lang. So, kung ano yung ginawa natin sa client, yun din yung gagawin natin sa netbook or laptop. Pagkatapos nun, makagawa na kayo ng dalawang user. Tapos na tayo sa COC3 at proceed tayo sa COC3 printing. Dito lang nagtatapos ang video. God bless. Thank you. Bye-bye.